Dalawang klase ng tipid na merienda ang niluto ko ngayong araw gamit ang kamuting kahoy, pasingaw at suman. Ito yung merienda na tipid, masarap at madaling lutuin. Hindi kami masyadong namomroblema pagdating sa merienda dito sa taas ng bundok kasi meron kaming mga tanim na saging at meron pwedeng hukayin ng mga kamuting kahoy. Okay lang naman kahit na palaging saging at saka kamuting kahoy yung mini-merienda namin kasi hindi rin naman kaagad kami nagsasawa gawa ng marami kasing pwedeng gawin na luto na iba-iba. Eto rin palang hinuhukay ko ngayon, parang kailan lang to na tinanim pero nakakatuwa kasi meron na rin kaagad mga laman. Hindi pa nga lang ganun kalalaki yung mga laman pero para sa akin ay ayos na to kasi mas mura to, mas madaling gadgarin kumpara dun sa matataba na malalaki na. Pero sa tingin ko naman, ang mga laman na to ay hindi na rin lalaki kasi hindi na umuulan dito sa amin kaya ang lupa ay matigas na. Medyo nakakapanghinayang nga lang kasi ang dami pa naman maglaman. Kaya lang, kailangan na rin talagang hukayin to at aabutin na rin ng tuyo. Noong nakaraan linggo, naghukay din dito yung kapatid ko. Marami din siya nakuha. Yun nga lang, ganito rin kalalaki. At sabi niya nga sa akin, kahit na maliliit pa yan tingnan, yung iba daw dyan matitigas na, makunat ng gadgarin. So, ibig sabihin talagang inabot na ng tuyo. Meron din naman ako mga nahukay dyan na mga ilang piraso na medyo malalaki din at matataba yung laman. Pero yung iba ay talagang pare-pareho na ang laki. Tipid kami ngayon sa tubig dito sa taas ng bundok kasi nga hindi na naulan. Kaya pagkahukay ko kanina, ibinalatan ko na rin kaagad at saka ko lang hinugasan. Dadagdagan pa nga sana ng asawa ko dyan itong mga nahukay namin. Kaya lang sabi ko, huwag na. Kasi mamaya ay maglalagay pa ako dito ng mga ibang ingredients kaya dadami na rin. Ang pinili ko din pala dyan na paggadgaran ay yung pinakang mapino para mas masarap pa lalo ang pasingaw at saka ang suman. Marami nga rin akong naitapon dyan ng mga kamuting kahoy. Binigay ko na lang sa manok kasi yung iba maliit lang tingnan pero sobrang tigas naman at kapag kaginadgad ay mabunot na. Kaya pinili ko na lang dyan na gadgarin ay yung mga mura para mas masarap at mas madali ako na matapos. Nagbaon din ako dito sa taas ng bundok ng puting tela kasi kailangan tong salain at saka pigaan. Medyo nakakaubos nga lang ng lakas na magpiga nito kasi kapag mahina ang puwersa ay walang tutulo na katas. Pagkatapos niya, nagsalang naman ako ng bukayuin na nyug at nilagyan ko ng asukal para imatamis. At ang gagawin ko nga dito, ilalagay ko sa pasingaw. Tapos yung mga piniga ko naman kanina ng mga kamuting kahoy ay binuhaghag ko na kasi dapat dito ay hindi mga dikit-dikit. Tapos ang gagamitin ko naman dito ay yung pinaglulutuan namin ng puto kasi pwede rin naman dito at yung pinaglulutuan namin ng puto ay medyo malaki-laki ang size. Sa pinakang ilalim, ang nilagay ko dyan ay kamuting kahoy. Tapos yung minatamis na nanyog at sa pinakang ibabaw naman yan ay kamuting kahoy ulit. Ito yung isa sa mga merienda sa kamuting kahoy na kakaunti lang ang ingredients at madali lang din lutuin. Akala ko nga kaunti lang yung magagawa ko pero madami-dami din pala at mabuti na lang medyo malaki din tong steamer na gagamitin ko ngayon at kasya pa to mamaya kasama yung suman. Tinabi ko nga muna saglit dyan yung pasingaw at mamaya ko na lang isasalang pagkatapos kong magbalot ng suman. At dito naman sa suman, kaunting ingredients lang ang kailangan. Naglagay lang ako dyan ng buko, asukal, margarine at dahil nga meron pa akong tira kanina na bukayuin kaya naglagay na rin ako ng kaunti. Tapos yung pinagpigaan ko naman kanina, hindi ko tinapon kasi pinatining ko pa at kukuhanin ko tong lata. Ito kasi yung magpapaligat mamaya sa suman kapag naluto na kaya maganda talaga na maisama to para mas masarap pa lalo. Dinurog-durog ko na lang yan dyan at kamay ko na lang din ang pinanghalo ko. Okay lang yan kasi kami lang naman ang kakain. Kumuha na rin ako dyan ng 3 piraso na dahon ng saging at dinarang ko na rin para mamaya kapag nagbalot ako ay malambot at hindi magbitakan. Ang itsura din pala ng suma na gagawin ko ngayon ay pabalisuso yung itsura, yung patriangle. Pero pwede rin naman na hindi ganito yung pagkakabalot. Pero kasi ako gusto ko ngayon na pabalisuso ang itsura. Meron kasi ako napanood na ganito yung ginawa niyang pagkakabalot sa suman at maganda rin pala talaga. Syempre, tansya-tansya na lang din dyan yung ginawa ko kasi baka sa isang piraso pa lang kapag malaki hindi ka agad maubos. Ngayon pa lang din ako nagbalot ng suma na ganito ang itsura na pabalisuso. Hindi naman pala mahirap gayahin, madali lang. Hapon na rin pala nung nagluto ako nito kaya merienda na namin to mamaya tapos siguradong meron ditong matitira at yung matitira ay pangkape na lang namin sa umaga. Saktong-sakto na lahat yung binalot ko na suman dito sa steamer. 3 layers to kaya sa ibabaw ay yung mga pasingaw. Bagong dating lang din pala tong steamer na gamit ko ngayon at ang ganda, nakakatuwa, parang nakakasipag palalo magluto kapag ganito. Matibay, malaki at saka makapal. Ilalagay ko na lang yung link sa comment section kung saan ako nag-order kung gusto nyo rin na bumili. Pagkalipas nga na 1 oras, hetong at luto na. Yung itsura ng kamuting kahoy ay madilaw na, ibig sabihin talagang luto na. Yung 2 layer dyan na nasa taas ay puro pasingaw. Tapos yung nasa pinakang baba naman ay suman kasi medyo matagal-tagal yun maluto at malaki kaya sa pinakang ilalim ko nilagay. Sa dami ng naluto ko, siguradong hindi lang talaga pang merienda namin to ngayong hapon. Meron pa talaga tong aabutin bukas at ipapangkape namin. At kung magluluto rin pala kayo ng suma na kamuting kahoy na katulad ng ganito, mas maganda na damihan nyo ng buko para mas magandang tingnan at mas masarap. So yun lang naman for today's video. Thank you for watching. Merienda po tayo.